Paano kung na-deny ang application mo para sa Hong Kong Permanent Identity Card? Well, sa paliwanag na to, titingnan natin ang formal na proseso ng pag-apela para maintindihan mo kung ano ba talaga ang mga karapatan mo at syempre kung ano ang mga susunod na hakbang. Kung nangyari na to sa'yo, I'm sure medyo nakaka-frustrate yan, di ba? Pero heto ang magandang balita. Mayroon kang mga option. Exactly. Hindi pa dyan nagtatakos ang kwento. May isang buong sistema na inihanda para sa mga kasong katulad ng sayo. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. So heto ang magiging takbo ng usapan natin. Una, ano ba yung tribunal? Pangalawa, paano yung proseso? Pangatlo, ano tong tinatawag na burden of proof? Tapos, titingnan din natin kung sulit ba kumuha ng abogado. And finally, isang mabilis na summary ng lahat. Game? Okay, first things first. Saan ba dinidinig ang mga apilang ito? Well, may isang special na body para dyan at ang tawag sa kanila ay ang Registration of Persons Tribunal. Basically, sila yung parang special court na nakafocus lang sa mga issue ng permanent ID card. At ang importante dito, hiwalay sila sa registration office, kaya makakasiguro ka na patas at objective ang pagdinig sa kaso mo. At para malinaw, hindi to basta-basta lang na set up. Ang mismong pagkakatatag ng tribunal ay nakasulat sa batas. Sa Registration of Persons Ordinance. So, talagang may legal na bigat at otoridad ang kanilang existence. At dito, nagiging mas specific pa, sinasabi mismo nung Section 3D na ang tribunal ay may jurisdiction to hear and decide any appeal. Alam mo, ang ibig sabihin lang yan at ito ang pinakaimportante sila talaga ang tamang lugar para dalhin ang apela mo. So, ngayong alam na natin kung sino ang diringin ng kaso, pag-usapan naman natin kung paano. Ano ba yung step-by-step process nito? Mukhang marami pero actually napaka-straightforward lang ng flow. Magsisimula ka sa pagsabit ng Notice of Appeal, tapos may summary, tapos schedule ng hearing, tapos yung mismong hearing na, at sa huli, yung desisyon. May malinaw na daloy yung buong proseso. At yan, yung Notice of Appeal, yan yung pinakaunang-unang formal na dokumento. As you can see, kailangan niya nakasulat, kaya napaka-importante na kumpleto at malinaw ang lahat ng detalye na ilalagay mo dyan. At sa dulo ng lahat ng yan, heto na, makakatanggap ka ng isang official dokumento na ang tawag ay determination. Basically, eto na yung final verdict. Dito mo malalaman kung ano ang naging desisyon ng tribunal sa apela mo. Okay, let's move on to a super importante na legal concept na kailangan mong tandaan. Ito yung tinatawag na burden of proof. Sa pinakasimpleng paliwanag, kung ikaw yung nagsasabi na may karapatan ka sa permanent ID, well, ikaw din ang may responsibilidad na patunayan yun. Hindi yung gobyerno ang magpapatunay na mali ka. Baliktad, ikaw ang magpapatunay na tama ka. At ito, kitang-kita sa batas mismo, sobrang linaw ng sinasabi sa Regulation 21.2, the onus of proving the same shall lie on that person. Ibig sabihin, wala talagang duda kung kanino nakapatong yung responsibilidad nasa aplikante. Pero teka, gaano ba kahirap magpatunay? Dito pumapasok yung standard of proof. Kasi di ba sa mga pelikula laging beyond a reasonable doubt? Napakataas nun. Ang good news, dito sa tribunal, iba. Ang kailangan lang ay on a balance of probabilities. Ibig sabihin, kailangan mo lang ipakita na mas malamang na totoo yung sinasabi mo kesa hindi. Mas achievable yon for sure. So, alam na natin yung proseso. At alam na rin natin kung ano yung kailangan nating patunayan. Ngayon, ang malaking tanong, kailangan mo ba ng tulong ng isang professional dito? Ito talaga yung tanong na dapat mong pag-isipan. Kailangan mo ba ng abogado o hindi? Well, syempre, pwede mong irepresenta ang sarili mo. Pero isipin mo to, ang isang abogado, aalalayan ka niya sa mga komplikadong legal na bagay. Tutulungan kang humanap ng tamang ebidensya. At bubuuin niya ang arguments mo sa paraan na pinaka-epektibo. Malaking tulong yan. At makikita natin dito, parehong nangyayari yan. May mga kaso tulad ng sa kaliwa kung saan ang appellant mismo ang humaharap, pero marami rin tulad ng sa kanan ang kumukuha ng tulong ng mga abogado. Parehong landas ay posible pero may advantages talaga yung may kasama kang expert. Okay, so bago tayo magtapos, gawin natin yung isang mabilis na recap. Ano ba yung mga pinaka-importanting puntos na dapat mong tandaan mula sa usapan natin? Okay, so tandaan mo to. Una,
ang tribunal ang tamang lugar para sa apela mo. Pangalawa, may mga sinusunod na hakbang yung proseso. Pangatlo, at pinakaimportante, nasa iyo ang burden of proof. Pang-apat, ang standard ay balance of probabilities. At panglima, malaking bagay ang tulong ng isang abogado. Yun lang. So ngayon, alam mo na kung paano gumagana yung sistema. Ang kaalaman sa proseso, yan ang unang santata. Ang susunod na hamon ay ang paghahanda ng isang matibay na kaso na suportado ng tamang ebidensya. Sana'y nakatulong itong paliwanag para maging mas malinaw ang landas na tatahakin mo.